Sa ilalim ng makinang nailaw ng isang marangyang pagtitipon ng pamilya, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Isabel Reyes, isang iglap na winasak ang huwad na perpektong pagsasama at inilantad ang impyernong matagal niyang tiniis. Sa sandaling iyon, tinalikuran niya ang pekeng karangyaan at piniling lumaban, dalhin sa korte ang makapangyarihang asawa upang bawin ang sariling dangal. Ngunit may lakas ba ang isang babaeng matagal pinatahimik upang ibunyag ang mga madidilim na lihim at tusong sa buhatan ng pamilyang De Villa? Isang magandang at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso at magbibigay ng bagong pananaw sa mga pagsubok ng buhay. Sabi nila, bawat tao ay may hangganan. Gaano katagal kayang magtiis ng isang pusong nasasaktan sa ngalan ng pag-ibig? At ano ang mangyayari kapag ang matagal na katahimikan ay bigla na lang nabasag at napalitan ng isang desisyong hindi na mababawi pa? Samahan ninyo ako sa ating kwento. Ang sampal na gumising sa lahat. Ang mga ilaw mula sa naglalakihang chandelier sa Grand Ballroom ng Makati Peninsula ay parang mga bituing nagkikinangan. Ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato ay kasaliw ng bulungan ng mga taong makapangyarihan sa lipunan. Lahat ay perpekto, lahat ay nasa tamang lugar. Para kay Isabel Reyes, o mas kilala bilang si Mrs. Miguel de Villa, ang gabing iyon ay isa lamang sa maraming gabi na kailangan niyang gampanan ang papel bilang isang perpektong asawa. Nakakapit ang kanyang kamay sa braso ng kanyang mister na si Miguel, ang Vice President ng De Villa Group of Companies. Isang ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Isang ngiting sanay na siyang isuot na parang isang mamahaling maskara. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay isang pusong manhid na salamig. Pakiramdam niya ay hindi siya isang asawa, kundi isang palamuti. Isang magandang tropeyo na ipinaparada ni Miguel sa mga ganitong okasyon para ipakita sa lahat na nasa kanya na ang lahat, kapangyarihan, yaman at isang magandang asawa. "Are you okay, darling?" tanong ni Miguel. Ang boses ay malambing ngunit ang pagkakahawak sa kanyang braso ay mahigpit. Isang babala na umayos siya ng pagkilos. Tumangulang si Isa. "I'm fine." Habang abala si Miguel sa pakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo, nanatili siyang tahimik sa tabi nito. Pinagmasdan niya ang paligid, ang mga babaeng nakabihis ng magagarang bestida, ang mga lalaking nag-uusap tungkol sa milyon-milyong pisong kontrata. Naramdaman niya ang pagiging dayuhan sa mundong iyon, isang mundong kailanman ay hindi niya naramdamang kanya. Maya-maya, lumapit sa kanila ang isang babaeng nakasuot ng isang kapansin-pansing pulang bestida. Si Katrina Velasco, ang sekretarya ni Miguel. Ang kanyang mga ngiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap na tanging si Isa lang ang nakakabasa. "Sir Miguel, congratulations po sa successful na event." Bati ni Katrina. Ang boses ay tila pulot sa tamis. "Everything is going perfectly." "It's all because of your hard work, Katrina." Sagot ni Miguel. Bumitaw sa pagkakahawak kay Isa para harapin ang sekretarya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa mga ugat ni Isa. Sa mga sandaling iyon, para siyang hangin na hindi nakikita. Nagpatuloy si Katrina. "Sir, may dala po akong wine for you and Ma'am Isa, a toast for the company's anniversary." Dala-dala nito ang isang tray na may 2 kopita ng mamahaling alak. Sa pag-abot ni Katrina ng kopita, isang sinadyang galaw ang ginawa nito. Bahagya niyang itinagilid ang tray dahilan para ang alak mula sa isang kopita ay matapon mismo sa kanyang pulang bestida. "Oh my God!" Sigaw ni Katrina. Ang ekspresyon ay puno ng pagkagulat. Agad siyang napatingin kay Isa. "Naku, Ma'am Isa, I'm so sorry. Did I bump into you?"
Bago pa man makasagot si Isa, ang mukha ni Miguel ay nagdilim na. Ang lahat ng atensyon ng mga taong malapit sa kanila ay napunta sa kanilang tatlo. "What did you do, Isabel?" Ang boses ni Miguel ay mababa at puno ng pagbabanta. Wala akong ginawa, Miguel. She tripped." Mahinang sagot ni Isa. Ang puso niya'y nagsimulang kumabog ng malakas. Pero hindi siya pinakinggan ni Miguel. Ang nakita lang nito ay ang kanyang sekretaryang si Katrina na basang-basa ng alak at ang asawa niyang si Isa na nakatayo lang doon. "Sir, okay lang po. Aksidente lang po. Kasalanan ko po," sabi ni Katrina. Pero ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Isa na may halong panunumbat. "Stop it, Katrina. It's not your fault," mariing sabi ni Miguel. Humarap siya kay Isa. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. "Can't you do anything right for just one night? Palagi ka nalang gumagawa ng eksena. Are you that jealous?" Sigaw niya, hindi alintana ang mga taong nakatingin at nagbubulungan na. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumatarak sa dibdib ni Isa. Kahihiyan. Iyon ang naramdaman niya habang nakikita ang mga mapanuring tingin ng mga tao sa paligid. Ang awa sa kanilang mga mata, ang pagkutya. "Miguel, please." "Not here." Pakiusap niya, ang boses ay nanginginig. Ngunit ang pakiusap niya ay parang langis na ibinuhos sa apoy. Hinawakan ni Miguel ang kanyang braso ng mahigpit. "You are embarrassing me, Isabel." At sa harap ng daan-daang mga mata, sa gitna ng grand ballroom na yon, itinaas ni Miguel ang kanyang kamay. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Isabel. Ang buong paligid ay biglang tumahimik. Ang tanging maririnig ay ang ugong sa loob ng tenga ni Isa. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay walang-wala kumpara sa sakit at kahihiyi ang gumutay sa kanyang pagkatao. Nakatitig lang siya kay Miguel, hindi makapaniwala. Nakita niya ang panandaliang pagkagulat sa mga mata ng asawa na agad ding napalitan ng pagmamatigas. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang munting ng ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Katrina. Iyon na ang huling patak. Ang sampal na yon ay hindi lang dumapo sa kanyang mukha. Ginigising nito ang isang bagay sa loob niya na matagal nang natutulog, ang kanyang dignidad. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakahawak ni Miguel sa kanyang braso. Walang luha, walang emosyon. Tinalikuran niya ang lahat. Ang kanyang asawa, ang babae nito, ang mga mapanghusgang mata ng lipunan, at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit bawat hakbang ay nagpapatatag sa kanyang desisyon. Pagdating sa kanilang mansyon sa Forbes Park, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Ang malaki at malamig na bahay ay hindi kailanman naging isang tahanan. Isa lang itong ginintuang hawla. Dumiretso siya sa kanilang silid. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin. Doon, kitang-kita niya ang pamumula sa kanyang kaliwang pisngi. Ang marka ng kamay ni Miguel, ang marka ng pagtatapos ng lahat. Pero hindi na yon ang tinitingnan niya. Tinititigan niya ang babae sa salamin. Ang mga mata nito, na dati laging puno ng kalungkutan at pag-asa, ngayon ay blangko. Walang emosyon. Pagkatapos ng ilang sandali, isang kislap ang lumitaw. Hindi galit, hindi lungkot. Ito ay determinasyon. Isang malamig at matigas na determinasyon. Walang imik, binuksan niya ang walk-in closet. Kinuha niya ang isang maleta. Hindi niya pinansin ang mga designer na damit at bag na regalo ni Miguel. Ang kinuha lang niya ay ang mga damit na siya mismo ang bumili noon bago pa man siya ikasal. Ang mga gamit na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging si Mrs. De Villa. Pagkatapos niyang mag-impake, iniwan niya ang maleta sa tabi ng pinto. Kinuha niya ang kanyang wedding ring. Tinitigan ito sa huling pagkakataon at ipinatong sa ibabaw ng bedside table ni Miguel. Habang hinihila niya ang kanyang maleta palabas ng mansyon,
Nagsimulang pumatak ang malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa pagwawakas ng isang kabanata ng kanyang buhay. Ngunit para kay Isa, ang ulan ay tila isang paghuhugas, paglilinis ng lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng mga taon na sinayang niya. Sumakay siya ng taxi, walang patutunguhan. Ang mahalaga, makalayo siya. Makalayo sa bahay na yon, sa lalaking yon, sa buhay na yon. Habang ang sasakyan ay papalalayo, tanaw niya mula sa bintana ang mga ilaw ng Makati. Ang syudad na naging saksi sa kanyang mga pangarap at sa kanyang pagkasawi. Sa gitna ng kanyang katahimikan, kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang isip niya ay naghahanap ng isang taong makakapitan. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan mula sa nakaraan. Ang tanging taong alam niyang makakaintindi. Binuksan niya ang kanyang contacts. Nanginginig ang mga daliri habang hinahanap ang pangalan. Attorney David Serrano. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Pagkatapos, buong tapang niyang pinindot ang call button. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas ng bintana ng kondominium ni Attorney David Serrano ay tila isang pamilyar na himig sa kanyang pandinig. 11:00 na ng gabi. Kadalasan, sa mga oras na ito, ang tanging kasama niya ay ang mga dokumento ng kasong hinahawakan niya at isang tasa ng kapeng unti-unti nang lumalamig. Ngunit ang gabing iyon ay iba. Napatingin siya sa kanyang telepono. Isang unregistered number. Sa kanyang propesyon, sanay na siyang makatanggap ng mga tawag sa alanganing oras. Ngunit bago pa man niya ito baliwalain, tila may nag-udyok sa kanyang tingnan ito. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na konektado sa numerong iyon. Isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isabel Reyes. Parang isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan ang pangalan na iyon. Isabel. Hindi Mrs. De Villa, kundi si Isabel. Ang babaeng matagal na niyang itinago sa isang sulok ng kanyang alaala. Sa isang baul na akala niya ay permanenteng nakasara na. Sinagot niya ang tawag. Ang puso niya'y biglang bumilis. Hello? Dave, it's Isa. Ang boses sa kabilang linya ay mahina, basag at nanginginig. Bawat salita ay tila isang mabigat na pasanin. Ang boses na yon, na dati puno ng sigla at tawa, ay ngayoy puno ng sakit na halos hindi na niya makilala. Isa, anong nangyari? Nasaan ka? Sunod-sunod niyang tanong. Ang tono ng isang profesional na abogado ay biglang naglaho at napalitan ng purong pag-aalala ng isang taong nagmamalasakit. I need a lawyer, Dave. Tatlong salita na sumaksak sa kanyang dibdib. Isang bagay ang malinaw. Nasa malaking problema si Isa. Sige, nasaan ka? Pupuntahan kita. Mag-text ka ng address, I'll be there. Pagkababa ng telepono, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kotse at wallet at mabilis na tinungo ang pinto. Habang nagmamaneho sa basang kalsada ng Makati, ang isip niya ay lumilipad pabalik sa nakaraan. College graduation. Ang init ng araw ay hindi alintana dahil sa mga ngiti ng bawat isa. At sa gitna ng lahat, nandoon si Isabel Reyes. Magna cum laude, finance, ang pinakamatalino sa kanilang klase. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, puno ng mga pangarap. Balak niyang magtrabaho sa isang malaking investment firm, maging isa sa mga pinakamagagaling na financial analyst sa bansa. Nakatayo lang si David sa di kalayuan, hawak ang sariling diploma sa abogasya. Pinagmamasdan siya. Mahal niya si Isa. Ngunit isa lang siyang simpleng estudyanteng puno ng pangarap, habang si Isa ay nililigawan na noon ni Miguel de Villa, ang aroganteng tagapagmana ng Isa sa pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas. Paano siya lalaban doon? Kaya pinili na lang niyang manahimik. Pinili niyang itago ang nararamdaman sa pag-aakalang yon ang tama. Ang huling alaala niya kay Isa ay ang imbitasyon sa kasal nito. Isang piraso ng mamahaling papel
na sumira sa kanyang puso. Ang pagsisisi ay isang lason na matagal na niyang tinitiis. Ngayon, pagkatapos ng halos 8 taon, heto si Isa, tumatawag sa kanya para humingi ng tulong. Huminto siya sa tapat ng isang maliit at tahimik na coffee shop sa isang eskinita sa Salcedo Village. Ang lugar na tinext ni Isa. Pagpasok niya, agad niya itong nakita. Nakaupo sa pinakasulok na bahagi ng kafe, nakatalikod sa pinto, katabi ang isang itim na maleta. Dahan-dahan siyang lumapit. Isa? Lumingon ito, at sa sandaling iyon, ang puso ni David ay tila piniga. Ang babaeng nasa harap niya ay anino na lamang ng masayahing Isa na kanyang naaalala. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at sa kanyang kaliwang pisngi, isang malinaw na marka ng pamumula. Isang marka ng palad, isang nag-aalab na galit ang biglang kumulo sa loob ni David, napatiim ang kanyang bagang at mariin niyang ikinuyom ang mga kamao sa ilalim ng mesang kahoy para pigilan ang sarili. Hayop ka, Davila. Ang tanging gusto niyang gawin sa mga sandaling iyon ay hanapin si Miguel at basagin ang mukha nito. Ngunit alam niyang hindi yun ang kailangan ni Isa ngayon. Ang kailangan nito ay isang kakampi, isang abogado, isang kaibigan. Umupo siya sa silyang nasa tapat nito. Dahan-dahan, na para bang takot na baka sa isang maling galaw, ay bigla na lang itong maglaho. Isa? Ang tanging nasabi niya, ang boses ay puno ng sakit na hindi niya maitago. Hindi ito sumagot. Nakatingin lang ito sa tasa ng kapeng nasa harap nito na kanina pa lumalamig. Iniwasan nito ang kanyang mga mata, tila nahihiya sa kalagayan nito. Sa kahinaang nakikita niya, isang waiter ang lumapit. Sir, good evening. What's your order? Can we have a cup of hot chocolate please and a glass of water? Mahinahon niyang sagot, hindi inaalis ang tingin kay Isa. Nang makaalis ang waiter, muling namayani ang katahimikan. Hindi niya ito pinilit magsalita. Hinayaan niya lang ito. Alam niyang sa mga ganitong pagkakataon, ang katahimikan ay mas kailangan kaysa sa mga salitang walang kabuluhan. Maya-maya, nagsalita ito. Ang boses ay halos isang bulong. Umalis na ako sa bahay, Dave. Tumango si David. Nakita ko ang maleta mo. Wala na akong babalikan pa. Dumating ang mainit na tsokolate. Dahan-dahan niya itong inilapit kay Isa. Inumin mo muna to. Pampakalma. Sinunod naman siya nito. Habang hawak nito ang mainit na tasa, nagsimula itong magkwento. Ikinuwento niya ang nangyari sa party, ang sampal, ang kahihiyan. Hindi niya kailangang magdetalye. Nakikita ni David ang lahat sa mga mata niyang walang kislap at sa markang iniwan ni Miguel sa kanyang mukha. Hindi ito ang unang beses, Dave. Pag-amin nito, at sa mga salitang yon, lalong nag-apoy ang galit sa puso ni David. Pero ito na ang huli. Sa wakas, tiningnan siya ni Isa ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakita ni David ang isang kislap. Hindi na ito ang kislap ng pangarap na nakita niya noon. Ito ay kislap ng determinasyon. Isang determinasyong isinilang mula sa pinakamatinding sakit. I want to file for annulment or divorce. Kahit ano. I want to take back everything he took from me. My name, my dignity. Maring sabi ni Isa, ang bawat salita ay may bigat. Huminga ng malalim si David. Ngayon, ang nagsasalita sa kanya ay hindi na lang ang kaibigan. Ang nagsasalita na ay si Attorney Serrano. Mahirap ang laban na to, Isa. The De Villas are powerful. They will use their money and influence to crush you. They will try to destroy your reputation. I know, sagot ni Isa. Walang bakas ng takot. Handa na ako. Tinitigan ni David ang babaeng nasa harap niya. Hindi na ito ang biktimang nakita niya kanina. Isa na itong mandirigma. At sa sandaling iyon, lahat ng pag-aalinlangan sa isip niya ay naglaho. Ang pagsisisi ng nakaraan ay napalitan ng isang pangako
para sa hinaharap. Kung ganoon, sabi ni David, ang boses ay matatag at puno ng kasiguraduhan. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Isa. Simula ngayon kasama mo na ako. We will fight them at sisiguraduhin nating mananalo tayo. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Isa. Isang nangiting pagod, ngunit puno ng pasasalamat at bagong pag-asa. Iyon lang ang kailangan ni David para malaman na nasa tama siyang landas. Samantala, sa mansyon ng mga De Villa, kararating lang ni Miguel. Bahagya siyang lasing, inis pa rin sa nangyari sa party. Inaasahan niyang dadatnan si Isa sa sala, naghihintay sa kanya, handa nang humingi ng tawad. Ngunit ang nadatnan niya ay isang madilim at tahimik na bahay. "Isabel?" Tawag niya, pero tanging ang alingaw-ngaw ng sarili niyang boses ang sumagot. Nangunot ang kanyang noo, umakyat siya sa kanilang silid. Walang Isa. Doon niya napansin ang walk-in closet na bahagyang bukas. Ang espasyo kung saan nakalagay ang mga maleta ay may isang nawawala. At sa ibabaw ng kanyang bedside table, ang kumikinang niyang wedding ring. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Nag-emote na naman. Para sa kanya, isa lang itong pagtatampo. Isang drama ng asawa niya na mabilis ding matatapos. Umupo siya sa gilid ng kama, kampante. Babalik din yan kapag naubos na ang pera niya. Saan naman siya pupunta? Wala siyang trabaho, wala siyang kaibigan, wala siyang buhay sa labas ng anino ko. Kinuha niya ang kanyang laptop para tingnan ang ilang emails bago matulog. At doon, sa pinakaitaas ng kanyang inbox, isang email ang nakaagaw ng kanyang pansin. Mula sa isang law firm na hindi niya kilala. Subject: Notice of Legal Separation. Isabel Reyes versus Miguel De Villa. Binuksan niya ang email. Napatigil siya sa paghinga. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng kayabangan ay dahan-dahang napalitan ng gulat. At pagkatapos, ng matinding galit. Nakasulat sa email ang isang maikling mensahe. Mr. De Villa, please be advised that our firm will be representing Mrs. Isabel Reyes in filing for the dissolution of your marriage. A hard copy of the petition has been sent via courier. Govern yourselves accordingly. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng akala niya'y hawak niya sa palad ay lumalaban at hindi ito nag-iisa. Ang katahimikan ng gabi sa mansyon ng mga De Villa ay binasag ng isang malakas na kalabog. Ang mamahaling laptop ni Miguel De Villa ay nayupi sa isang sulok. Ang screen nito'y basag na parang isang malaking gagamba. Ngunit ang pinsala sa gamit ay walang-wala kumpara sa pinsalang nararamdaman niya sa kanyang ego. Annulment, bulong niya sa sarili. Ang bawat letra ay may kasamang lason. How dare she? Hindi galit ang unang naramdaman niya, kundi pagka-insulto. Siya, si Miguel De Villa, ang iiwanan. Ang isang babaeng kinuha niya mula sa isang simpleng pamilya, binigyan ng karangyaan, at isinabit ang pangalan ng De Villa sa kanya, ay may lakas ng loob na talikuran siya. Ang ideyang iyon ay katawa-tawa, isang masamang biro. Kinabukasan, ang kanyang pagkainis ay lalo pang lumaki nang dumating ang isang courier, dala ang isang makapal na brown envelope. Sa loob nito ay ang opisyal na kopya ng petisyon. Bawat pahinang binabasa niya ay nagpapanting sa kanyang tainga. Psychological incapacity, emotional abuse, infidelity. Mga salitang ibinabato sa kanya na parang mga bato. Sir, kalma lang po kayo. Nasa tabi niya si Katrina Velasco na dumating sa mansyon ng maaga para samahan siya sa kanyang pinagdadaanan. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ang mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, isang lihim na kagalakan ang gumuguhit. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Kalma? Paanong kakalma, Katrina?
Sigaw ni Miguel. Ibinagsak ang mga dokumento sa mesang salamin. That ungrateful woman. Matapos ang lahat ng binigay ko sa kanya, ito ang isusukli niya sa akin? Baka po nadala lang siya ng emosyon, sir. Baka kailangan niyo lang po siyang kausapin. Malambing na sabi ni Katrina habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Miguel. Ang mga salitang iyon, sa halip na magpakalma, ay lalo pang nagpaalab sa kanyang galit. Kausapin, bakit siya ang makikiusap? Siya ang nasa tama. Siya ang may kapangyarihan. Hindi ako ang makikiusap, mariin niyang sabi. Ipapakita ko sa kanya kung sino ang kinakalaban niya. At uunahin ko ang abogadong basurang yon. Ang Serrano Law Office ay isang maliit ngunit kagalang-galang na opisina sa Ortigas. Walang babala, walang appointment. Pumasok si Miguel na parang isang bagyo. Ang mga empleyado ay nagulat sa biglaang pagdating ng isang makapangyarihang tao. I'm looking for David Serrano. Anunsyo niya. Ang boses ay nangingibabaw sa tahimik na opisina. Isang babaeng nasa reception desk ang tumayo. Sir, do you have an appointment with Attorney Serrano? Hindi niya ito pinansin. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa nag-iisang private office sa dulo at walang katok-katok na binuksan ang pinto. Nadatnan niya si David Serrano na nakaupo sa kanyang mesa, kalmadong nagbabasa ng mga dokumento. Nang makita siya, hindi ito nagulat. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Dahan-dahan itong isinara ang folder na binabasa at itinuon ang atensyon sa kanya. Mr. De Villa, bati ni David. Ang boses ay professional at walang emosyon. To what do I owe this unexpected visit? Cut the crap, Serrano. Bagong ni Miguel, lumapit siya sa mesa at itinukod ang dalawang kamay dito. Magkano? Magkano ang kailangan mo para bitawan ang kasong ito at lumayo sa asawa ko? Isang bahagyang kapangiti ang sumilay sa labi ni David. My client's dignity is not for sale, Mr. De Villa. Don't play hero with me. Nanggigigil na sabi ni Miguel. Alam nating lahat na pera lang ang habol ninyo. Name your price. 10 million. 20? I can write you a check right now. Just convince Isabel to come back home and drop this nonsense. Hindi kumibo si David. Kinuha nito ang isang ballpen at nagsimulang paglaruan sa kanyang mga daliri. You think everything can be solved with money. Perhaps that's the root of your entire problem. Huwag mo akong pangaralan. Sigaw ni Miguel. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Hindi mo ba alam kung sino ako? Kung sino ang pamilya ko? Isang tawag ko lang Serrano. At yang lisensya mo, yang maliit mong opisina, lahat yan pwedeng maglaho na parang bula. Sa wakas tumayo si David. Magkasing tangkad lang sila. Ngunit sa mga sandaling iyon, tila mas matayog si David. Ang kalmado nitong presensya ay mas nakakatakot kaysa sa sumisigaw na pagbabanta ni Miguel. Go ahead, Mr. De Villa. Do your worst, mahinahong sabi ni David. But let me remind you of something. You are in my office. I am my client's legal counsel. Every threat you make is being noted. If you have nothing else constructive to say, the door is right there. We will see you in court. Natigilan si Miguel. Parang siyang bumangga sa isang pader na hindi niya kayang tibagin. Ang kapangyarihan at pera na palagi niyang inaasahan ay walang epekto sa taong nasa harap niya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, tumalikod siya at padabog na lumabas ng opisina. Dala ang isang pagkatalong hindi niya matanggap. Pagkasakay niya sa kotse, ang telepono niya ay tumunog. Ang pangalan sa screen ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Damian De Villa, ang kanyang ama, ang hari. Sinagot niya ito. Dad, I heard the news. Ang boses sa kabilang linya ay malamig na parang yelo. Walang bakas ng pag-aalala. Tanging awtoridad. Is it true that Isabel filed for annulment? Yes, Dad. It's a stupid bluff. I'm handling it. Mabilis na sagot ni Miguel. Sinusubukang ipakita na kontrolado niya ang sitwasyon.
handling it? By creating a scene at her lawyer's office? Miguel, your face is already on 3 gossip blogs. Are you an idiot? Napalunok si Miguel. Dad, Silence! Putol ng kanyang ama. I don't care about your petty marital problems. I don't care about your feelings. What I care about is the name of this family. A public messy annulment is bad for business. It makes us look weak. It makes you look incompetent. So what do you want me to do? Fix this, and fix this quietly, utos ni Damian. Offer her money, a generous settlement. Make her sign a non-disclosure agreement. I want this issue buried before the next stockholders meeting. Do you understand? Yes, Dad. Don't disappoint me again, Miguel. Ibinaba ni Miguel ang telepono. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang galit niya kanina ay napalitan ng takot. Takot sa kanyang ama. Ngunit ang takot na yon ay mabilis na naging isang mas malalim na galit na nakatuon sa iisang tao. Si Isabel, siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kinuha niyang muli ang telepono, ngunit ibang numero na ang kanyang tinawagan. Ang personal banker niya. Rico, bungad niya nang sagutin ang tawag. It's Miguel de Villa. I have an instruction for you. I want you to freeze all accounts and supplementary credit cards under the name of Isabel Reyes. Yes, all of them. Effective immediately. I don't want her to be able to withdraw a single centavo. Isang ngiting demonyo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Let's see how you fight a war with no bullets, Isabel. Let's see how long your new hero can support you. Sa isang maliit na apartment na pansamantalang tinutuluyan ni Isa, kasama niya si David, pinag-aaralan ang kanilang mga susunod na hakbang. They will attack your character, Isa. We need to be prepared. Paliwanag ni David. Tumango si Isa. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay hindi kumukupas. I am prepared. Kinuha niya ang kanyang wallet para kumuha sana ng pera pambili ng kape nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa bangko. Binuksan niya ito at habang binabasa ang mga salita, dahan-dahang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Dear valued client, please be advised that your savings account and all associated credit cards have been temporarily frozen as per the primary account holder's request. For inquiries, please visit your branch of account. Thank you. Napatingin siya kay David. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang unang tunay na bala ng digmaan ay pinakawalan na at ito ay tumama ng diretso sa kanyang puso. Ang mga salita sa text message ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa sahig na kinatatayuan ni Isabel. Frozen, ang lahat ng pinag-ipunan niya mula sa maliit na allowance na ibinibigay ni Miguel. Ang perang akala niya ay sa kanya ay bigla na lang naglaho. Ang cellphone sa kanyang kamay ay biglang bumigat. Ang hangin sa loob ng maliit na apartment ay tila biglang kumapal. Humirap, huminga. Ito ang unang ganti ni Miguel. Isang ganting hindi gumagamit ng kamay, kundi ng kapangyarihan. Isang paalala na sa mundong ginagalawan nito, ang pera ang nagpapatakbo sa lahat. Nakita ni David ang biglaang pamumutla sa mukha ni Isa. Anong nangyari? Hindi ito sumagot. Ipinakita na lang niya ang screen ng telepono. Binasa ito ni David at ang kaninang kalmado niyang ekspresyon ay napalitan ng isang malamig na galit. Walang hiya siya. Ang tanging nasabi niya, ang panga ay nagtiim. Ginawa niya to para lumpuhin ka, para pilitin kang bumalik sa kanya. Inaasahan na nila ito, pero iba pa rin pala kapag nangyari na. Ang bigat, ang sakit, ang pakiramdam na wala kang kapangyarihan. Isa, sabi ni David, ang boses ay malumanay, ngunit puno ng sinseridad. Huwag kang mag-alala sa pera. Ako muna ang bahala. I have enough to support us while we fight this. Umiling si Isa, ang mga matay nakatuon sa kawalan. Pagkatapos ng ilang sandali, tiningnan niya si David.
Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan. "No, Dave," mariin niyang sabi. "I appreciate it more than you know. Pero hindi ko pwedeng tanggapin." "Pero paano ka?" "This is my fight," sabi niya. Ang boses ay may bigat at determinasyon na ngayon lang naririnig ni David. Pinutol niya ang financial resources ko dahil akala niya iyon lang ang sandata ko. Akala niya kapag wala akong pera, wala na akong halaga. He's wrong. Tumayo siya at lumapit sa laptop ni David na nakabukas sa ibabaw ng maliit na lamesa. Lagi niyang minamaliit ang kakayahan ko. Para sa kanya, isa lang akong asawa na magaling mag-ayos ng bahay at mag-host ng dinner parties. Nakalimutan na yata niya kung sino ako bago ko siya pinakasalan. May pagtataka sa mukha ni David. "Anong ibig mong sabihin?" Humarap sa kanya si Isa. Isang munting, mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Can I borrow your laptop?" Walang tanong na tumango si David. Umupo si Isa sa harap ng laptop. Ang postura niya ay nagbago. Ang dating balikat na laging nakayuko dahil sa bigat ng problema ay ngayon ay tuwid. Ang kanyang mga daliri na kanina'y nanginginig ay ngayon ay mabilis at tiyak na nagtatype sa keyboard. Binuksan niya ang isang browser, nag-log in sa isang lumang email account na halos hindi na niya ginagamit. Mula doon, binuksan niya ang mga cloud-stored files mula sa kanyang nakaraan. Mga lumang spreadsheets, mga financial models, mga case studies. Bago ako naging si Mrs. De Villa, ako si Isabel Reyes, financial analyst. Sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa screen. My job was to look for patterns, to find anomalies in numbers that other people miss, to see the story behind the spreadsheets. Si David ay tahimik lang na nanonood. Mula sa kanyang likuran, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang sugatang asawa. Isa siyang eksperto, isang profesional na nasa kanyang teritoryo. Ang kislap sa mga mata nito ay bumalik. Hindi na dahil sa pag-ibig o pangarap, kundi dahil sa talas ng isip. Sa loob ng 8 taon, naririnig ko ang mga usapan ni Miguel sa telepono. Mga business deals, mga pangalan ng kumpanya, mga numero. Patuloy ni Isa. Hindi ko pinapansin noon, pero ang isip, Dave, ang isip, hindi nakakalimot. Nag-type siya ng pangalan ng De Villa Group of Companies sa search bar ng Philippine Stock Exchange website. Lumabas ang mga public financial statements ng kumpanya. He thinks he's smart, bulong ni Isa. Pero mayabang siya. At ang mga mayayabang na tao, palaging nag-iiwan ng bakas. Sa isang mamahaling restaurant sa BGC, masayang nag-uusap sina Miguel at Katrina habang umiinom ng wine. "So she's completely cut off?" Tanong ni Katrina. Ang boses ay puno ng kunwaring awa. "Completely," mayabang na sagot ni Miguel, sabay subo ng steak. "Let's see, I'll give her 3 days. A week at most." Tatawag din yon. Iiyak, magmamakaawang bumalik. At kapag ginawa niya yon, Katrina, luluhod siya sa harap ko. "You're so powerful, Sir Miguel," puri ni Katrina, sabay haplos sa kamay nito. Ngumiti si Miguel. Ang pakiramdam ng kontrol ay bumalik na sa kanya. Ang maliit na rebelyon ni Isabel ay malapit nang matapos. Hawak niya ito sa leeg. O yun ang akala niya. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Ang sahig sa paligid ng lamesa ay puno na ng mga baso ng kape. Ang mga mata ni Isa ay bahagyang namumula na sa pagod. Ngunit ang kanyang isip ay mas alerto kaysa dati. Si David, na kanina'y nanonood lang, ay katuwang na niya ngayon. Nagsisearch ng mga pangalan ng korporasyon at mga board members na binabanggit ni Isa. "Here," biglang sabi ni Isa. Ang kanyang boses ay may halong pananabik. Itinuro niya ang isang subsidiary ng De Villa Group sa screen. Isang investment arm na hindi gaanong kilala. Orion Prime Ventures. "What about it?" tanong ni David. Lumapit siya para tingnan. "Look at the cash flow reports for the past 3 years.
Masyadong malaki ang pasok at labas ng pera para sa isang kumpanyang halos walang physical assets o malinaw na business operations. It's a classic shell corporation. Isang labandera ng pera. Paliwanag ni Isa, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-navigate sa mga numero. At tingnan mo kung sino ang sole signatory sa lahat ng major fund transfers. Miguel de Villa. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Isa. You wanted to find a weapon, Dave. Ito na yon. Hindi lang ito basehan para sa annulment. This is corporate fraud. This can send him to jail. Namangha si David. Sa loob lang ng ilang oras, ang babaeng akala niya'y biktima ay naging isang mangangaso. At nakahanap na ito ng bibiktimahin. Habang pinag-aaralan nilang dalawa ang mga dokumento, isang notification ang biglang lumitaw sa screen ng laptop. Isang bagong email. Ang sender, no one. Ang subject, a gift. Nagkatinginan sila ni David. May pag-aalinlangan pero binuksan ni David ang email. Ang laman nito ay maikli lang. Password, pagbangon, use this well. Sa ilalim ng text, may isang naka-attach na .zip file at isang maliit na imahe. Isang simple, ngunit eleganteng digital drawing. Isang itim na paru-paro. Mabilis na na-download ni David ang file at inilagay ang password. Bumukas ang isang folder na naglalaman ng iisang dokumento. Isang scanned copy ng isang bank statement mula sa isang bangko sa Cayman Islands. Ang pangalan sa account, Orion Prime Ventures. At sa listahan ng mga transaksyon, isang malaking transfer na may petsang kasabay ng anibersaryo ng De Villa Group. Ang gabi kung kailan sinampal si Isa. Ang transfer ay patungo sa isang personal account. Ang account name, Katrina Velasco. Nanlaki ang mga mata ni David at Isa. Ito na. Isang piraso ng ebidensya na hindi nila inaasahan. Isang susi na ipinadala mula sa anino. Ang tanong, sino ang nagpadala? Ang liwanag mula sa mamahaling chandelier sa penthouse unit ni Katrina Velasco sa Rockwell ay sumasalamin sa hawak niyang kopita ng alak. Mula sa kanyang bintana, tanaw niya ang kumikinang na syudad ng Makati. Isang kahariang unti-unti niyang inaangkin. Isang ngingiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nakikita ni Miguel de Villa. Isang ngiyong ngiting malamig, mapanuri at puno ng tagumpay. Katatapos lang ng tawag nila ni Miguel, narinig niya ang kayabangan sa boses nito, ang kasiguraduhan na si Isa ay babalik na parang isang maamong aso. Mga lalaking walang alam, bulong niya sa sarili, sabay inom ng alak. Inilapag niya ang kopita at lumapit sa isang eleganteng aparador na gawa sa dark mahogany. Binuksan niya ito. Sa likod ng mga nakasabit na designer clothes, may isang hidden panel. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang nasa loob ay hindi mga alahas o pera, kundi isang lumang litrato sa isang pilak na frame. Isang litrato ng isang masayang pamilya. Isang ama, isang ina, at isang batang babae na may malaking ribon sa buhok. Ang batang babae ay siya. Ang ama, si Don Ricardo Velasco, ang dating may-ari ng Velasco Shipping Lines. Kinuha niya ang litrato. Hinaplos ang mukha ng kanyang ama. Ang mga mata niya, na kanina'y puno ng tagumpay, ay ngayon ay napuno ng isang pamilyar na sakit. Isang galit na itinago niya sa loob ng 15 taon. Ang alaala ay malinaw pa rin. Siya ay 10 taong gulang, nakatayo sa labas ng opisina ng kanyang ama. Naririnig niya ang sigawan sa loob. Ang boses ng kanyang ama, puno ng desperasyon, at ang boses ng isang lalaking malamig at walang awa. Wala na tayong magagawa, Ricardo, sabi ng malamig na boses. You took a risk. You lost. The company is now ours. That's how business works. Pero kumpare, pinaghirapan ko ito. Pamilya ko. Business is not about friendship, Ricardo. It's about winning. Ang lalaking iyon ay si Damian de Villa. Pagkatapos ng isang linggo,
Ang kanilang mansyon ay kinuha ng bangko. Ang kanyang ama, na dati isang haligi ng lakas, ay naging anino ng kanyang sarili. Isang gabi, natagpuan na lang niya itong wala ng buhay sa loob ng study room nito. Sa tabi nito'y isang sulat. "Patawarin mo ako, anak." Nabigo ako. Binalik ni Katrina ang litrato sa lalagyan. Ang mga luhang nagbabadya ay hindi niya pinatulo. Matagal na siyang tumigil sa pag-iyak. Ang kalungkutan ay napalitan na ng isang nagbabagang layunin. Ang paghihiganti. Pinalitan niya ang kanyang pangalan. Nag-aral ng mabuti at ginamit ang kanyang ganda at talino para makapasok sa iisang lugar na kanyang target, ang De Villa Group of Companies. Naging sekretarya siya ni Miguel, ang aroganteng prinsipe. Madali lang itong paikutin. Ang ego nito ay kasinlaki ng kanilang gusali. Ang kahinaan nito sa magagandang babae ay isang bukas na libro. Naging laruan niya si Miguel. Isang kasangkapan. Siya ang nagpadala ng email kay David Serrano. Ginamit niya ang isang untraceable email service, isang bagay na natutunan niya para protektahan ang kanyang sarili. Alam niyang sa pagdating ng tamang panahon, kakailanganin ni Isa ng isang regalo. Ang bank statement na yon ay isa lamang sa maraming alas na hawak niya. Ang plano niya ay simple lang. Hayaan sina Isa at Miguel na sirain ang isa't isa. At habang abala ang mga De Villa sa personal na iskandalo, dahan-dahan niyang sinisira ang pundasyon ng kanilang imperyo mula sa loob. Lumakad siya patungo sa kanyang study table. Binuksan niya ang kanyang laptop. Dito nakatago ang kanyang tunay na trabaho. Isang network ng mga pekeng kumpanya, mga bank accounts sa iba't ibang bansa, at isang detalyadong plano para ilipat ang yaman ng Orion Prime Ventures, ang personal piggy bank ni Miguel, palayo sa kontrol ng mga De Villa. Ang bawat transaksyon, bawat pirma ni Miguel na nakukuha niya para sa mga investment proposals ay isang hakbang palapit sa kanyang tagumpay. Nakita niya ang pangalan ni Miguel sa screen. Huminga siya ng malalim. Ibinalik ang maskara ng isang maamo at nag-aalalang kerida at sinagot ang tawag. "Miguel, napatawag ka? Okay ka lang ba?" Ang boses niya ay puno ng lambing. "I'm fine, Kat," sagot ni Miguel sa kabilang linya. "I just wanted to hear your voice. This whole thing is stressful." "Naiintindihan ko. Nandito lang ako para sa'yo. Lagi mong tatandaan yan," sabi ni Katrina. "Alam mo, naisip ko lang, baka kailangan mong mag-ingat kay Attorney Serrano. Mukhang magaling siya. Baka may mahanap siyang hindi dapat makita. Ito ay isang pain. Isang paraan para itulak si Miguel sa direksyon na gusto niya." "Ha! Let him try." Mayabang na sagot ni Miguel. "Everything is clean. Malinis ang trabaho ko sa Orion." Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Katrina. "Yun ang akala mo." "Oo naman. Nag-aalala lang ako para sa'yo," sabi niya. "Anyway, I have something here that might cheer you up. I reviewed the acquisition proposal for that tech company in Singapore. I think we should push through. All it needs is your final signature for the fund transfer." "Great. Send it over. I'll sign it first thing in the morning." Sagot ni Miguel, hindi namamalayan na pumapasok siya sa isang bitag. Ang tech company na yon ay isang shell corporation na pag-aari ni Katrina. Pagkababa ng tawag, tumayo si Katrina at muling kinuha ang kanyang kopita ng alak. Tumingin siyang muli sa syudad sa labas ng kanyang bintana. Ang digmaan ni na Isa at Miguel ay simula pa lang. Ngunit ang tunay na kalaban, ang tunay na panganib, ay hindi nila nakikita. Naglalakad ito sa kanilang mga pasilyo, ngumingiti sa kanila, at dahan-dahang hinihila ang lubid na bibitay sa pangalan ng pamilyang sumira sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng isang mensahe sa isang encrypted app. Isang mensahe para sa isang kasabwat na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. "The prince is ready to sign. Prepare for phase 2. Ang katahimikan ay isang luho
na hindi na muling naranasan ni Isabel Reyes simula nang magsimula ang digmaan. Ngunit ang ingay na paparating ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nagsimula ito sa isang online article, isang maliit na gossip blog na kilala sa paglalathala ng mga kontrobersyal na kwento tungkol sa mga mayayaman at sikat. De Villa Harris files for annulment. Is a third party involved? Iyon ang headline. Sa una, binaliwala ito ni Isa at David. Inaasahan na nila ang ganitong uri ng atake. Ngunit ang isang maliit na alon ay mabilis na naging isang dambuhalang tsunami. Kinabukasan ang kwento ay nasa front page na ng isang malaking tabloid. Ngayon, may kasama na itong mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo, malabo. Ngunit sadyang pinili para magkwento ng kasinungalingan. Isang litrato ni Isa na kausap si David sa labas ng coffee shop nung unang gabi. Ang anggulo ng kuha ay nagpapakita na sila'y sobrang lapit sa isa't isa. Tila may ibinubulong na matamis na sekreto. Isa pang litrato ay kuha sa labas ng apartment na tinutuluyan ni Isa. Si David, papasok sa gusali sa gabi, at isa pang kuha na papalabas naman sa umaga. Ang naratibo ay malinaw at nakalalason. Si Isabel de Villa, ang asawang walang utang na loob, ay matagal nang may relasyon sa kanyang abogado. Ang pag-file ng annulment ay isa lamang palusot para makuha ang pera ng mga de Villa at tuluyan ng sumama sa kanyang kalaguyo. Ang cellphone ni Isa ay hindi tumigil sa pag-vibrate. Ang kanyang mga social media accounts na dati tahimik ay biglang binaha ng mga komento. Gold digger! How dare you cheat on Sir Miguel? Witch! Sana makarma ka! Bawat salita ay isang matulis na bubog na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang mga kaibigan niya noon sa alta sosyedad na dati nakikipagnitian sa kanya ay ngayon ay nagsishare ng mga articles, nilalagyan pa ng mga mapanghusgang komento. Ang pinakamasakit ay ang tawag mula sa sarili niyang ina. Anak, Isa, totoo ba ang mga nababasa ko? Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pag-aalala at kahihiyan. Pinag-uusapan ka na ng mga kapitbahay. Nakakahiya, anak. Ano ba itong pinasok mo? Baka naman pwede mo pang ayusin to. Kausapin mo si Miguel. Ma, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang nila yan. Sagot ni Isa. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Kahit na, ang pangalan mo, ang pangalan ng pamilya natin, nadudungisan. Bumalik ka na sa asawa mo, Isa. Lunukin mo na lang ang pride mo. Pagkababa ng telepono, napaupo si Isa sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang atake ay hindi lang mula sa labas. Tumatagos ito hanggang sa loob ng kanyang pamilya. Si David, na dumating para dalhan siya ng pagkain, ay natigilan sa pinto. Nakita niya si Isa, nakayukyok sa isang sulok, isang larawan ng pagkatalo. Isa. Tumingala ito, ang mga matay puno ng luha. Bakit ganito, Dave? Bakit ang dumi-dumi nilang maglaro? Dahil natatakot sila. Sagot ni David, umupo sa tabi niya. They're doing this because they know we have something against them. This is what powerful, guilty people do. They divert the issue. They destroy the messenger. Ngunit ang gabi ay meron pang isang pasabog na inihanda. Dumating ang tawag mula sa ina ni Miguel, si Senyora Leticia de Villa. Ang boses nito sa telepono ay hindi nagtatanong, nag-uutos. Isabel, I want to see you. Now. Sa mansyon. Sa kabila ng pagtutol ni David, nagpumilit si Isa na pumunta. Kailangan kong harapin to, Dave. Hindi ako pwedeng magtago habang buhay. Ang pagbabalik sa mansyon ay parang pagpasok sa teritoryo ng kaaway. Ang bawat sulok ay may dalang alaala ng sakit. Sa sala, naghihintay si Senyora Leticia, nakaupo ng tuwid sa isang silyang tila isang trono. Ang kanyang mukha ay malamig at walang emosyon. Umupo ka, utos nito. Sumunod si Isa. Alam mo, Isabel,
Panimula ng matanda. Nang una kang ipinakilala sa amin ni Miguel, hindi ako sang-ayon. You were not from a prominent family. Wala kang maibibigay na koneksyon o yaman. But my son insisted. Sabi niya, mahal ka raw niya. So I relented. Tinanggap kita sa pamilyang ito. Huminto ito at tinitigan si Isa ng masama. At ito ang igaganti mo? Ang dungisan ang pangalang De Villa? Ang ipahiya kami sa buong Pilipinas? Hindi po yan ang intensyon ko. Ang gusto ko lang po ay, ang gusto mo ay pera. Putol ni Senyora Leticia ang boses ay tumaas na. Huwag ka nang magsinungaling. Kitang-kita na sa mga dyaryo ang kalandian mo. Isang abogaducho lang pala ang ipapalit mo sa anak ko? Tumayo si Isa. Ang takot at kalungkutan na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang tahimik na galit. With all due respect, Senyora, hindi niyo po alam ang buong kwento. Hindi ko na kailangang malaman, sigaw nito. Ang alam ko lang, isa kang kahihiyan at hindi kami papayag na makuha mo ang kahit isang sentimo mula sa amin. Umalis ka sa bahay na to at huwag na huwag ka nang magpapakita pa. Umalis si Isa sa mansyon na yon na ang puso ay mas mabigat pa kaysa dati. Ang huling sinag ng pag-asa na baka may makaintindi sa kanya sa pamilyang iyon ay tuluyan ng namatay. Pagbalik niya sa apartment, sinalubong siya ni David. Ang mukha ay puno ng masamang balita. Isa, tumawag ang Integrated Bar of the Philippines, sabi nito. May nag-file ng disbarment case laban sa akin. Anonymous complaint, conflict of interest, immoral conduct. Ginamit nila ang mga article sa tabloid bilang ebidensya. Napahawak si Isa sa kanyang bibig. Ito na. Ito na ang atake na kinakatakutan niya. Hindi lang siya ang sinisira ng mga De Villa. Sinisira rin nila ang nag-iisang taong tumutulong sa kanya. This is my fault, Dave. Bulong niya. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay parang isang lason na kumakalat sa kanyang buong katawan. No, it's not. Mariing sabi ni David, hinawakan ng kanyang mga balikat. Pakana nila to. Huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo. Ngunit ang mga salita ni David ay hindi na tumatagos. Ang bigat ng lahat ay bumagsak sa kanya. Ang panggigipit mula sa media, ang pagtalikod ng pamilya, ang pagkasira ng reputasyon, at ngayon, ang panganib na mawalan ng lisensya si David. Napatingin siya sa paligid ng maliit na apartment. Pakiramdam niya ay nagsasara ang mga pader. Wala siyang pera. Wala siyang kakampi. Ang pangalan niya ay basura na sa mata ng publiko. Ang nag-iisang abogado niya ay nasa bingit ng kapahamakan. Tinalo na siya. Natalo na siya bago pa man magsimula ang tunay na laban sa korte. Ang bigat ng mundo ay nasa mga balikat ni Attorney David Serrano. Ang banta ng disbarment ay parang isang madilim na ulap na nakabitin sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang kasong ito ay hindi lang isang kaso. Ito ang buong karir niya, ang pangalan na pinaghirapan niyang itaguyod, ang lahat ng kanyang pangarap. Nasa opisina siya, 10:00 na ng gabi. Nakakalat sa kanyang mesa ang mga dokumento tungkol sa anonymous complaint laban sa kanya. Ang bawat aligasyon ay walang basihan, puro paninira. Ngunit alam niyang sa larong ito, ang perception ay mas malakas kaysa sa katotohanan. Ang pamilya De Villa ay hindi lang siya nilalabanan sa korte. Nilalabanan siya nito sa korte ng opinyon ng publiko. Isang text message mula kay Isa. Dave, I'm sorry. Sobrang sorry. I think I should stop. Hindi ko kayang isama ka pa dito. Itigil na natin to. Nang mabasa niya ang mensahe, isang kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot na matalo sa kaso, kundi dahil sa sakit na nararamdaman ni Isa. Sumusuko na ito. At sino ang magkakamali sa kanya? Ang digmaang ito ay masyadong mabigat para sa isang tao lang. Hindi siya nag-reply. Tumayo siya. Kinuha ang susi ng kotse at nagmaneho papunta sa apartment ni Isa. Kailangan niya itong makita.
Kailangan niyang sabihin dito ng harapan ang mga salitang hindi kayang ipadama ng text message. Nadatnan niya si Isa na nakaupo sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa bintana na nagpapakita ng mga ilaw ng syudad. Ang maleta nito ay nasa tabi na naman ng pinto. Nakaempake na. "Aalis ka?" tanong ni David. Ang boses ay mahinahon. Hindi lumingon si Isa. Wala nang dahilan para magstay. "Talo na tayo, Dave. Sinira na nila ako. At ngayon, ikaw naman ang sinisira nila. Hindi tama to. Hindi ko to kayang dalhin sa konsensya ko." Lumapit si David. Umupo siya sa sahig sa harap nito para maging kapantay ng mga mata nito. "Tumingin ka sa akin, Isa." Dahan-dahan, itinaas ni Isa ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay namumugto, walang buhay. "Listen to me," mariing sabi ni David. "When I took this case, alam ko na kung ano ang papasukin ko. Alam kong hindi ito magiging madali. Alam kong gagamitin nila ang lahat ng kapangyarihan nila para durugin tayo. I was prepared for that. Pero hindi para masira ang karir mo," giit ni Isa. "Dave, ito ang buhay mo." "You're wrong," malumanay na sagot ni David. "Ang pagiging abogado, trabaho ko lang to. Hindi ito ang buong buhay ko. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang puno ng mga non-said words. Alam mo ba kung anong pinagsisihan ko sa buong buhay ko, Isa?" Biglang tanong ni David. "Noong college tayo, noong nakita kong nililigawan ka ni Miguel de Villa. Nakita ko na hindi ka masaya. Nakita ko sa mga mata mo. Pero wala akong ginawa. Naduduwag ako. Akala ko, sino ba naman ako para labanan ng isang de Villa?" Huminga siya ng malalim. Ito na ang sandaling matagal na niyang kinikimkim. "Pinabayaan kitang mapunta sa kanya. Pinabayaan kitang malugmok sa sitwasyon na to. At iyon ang kasalanang hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Kaya nang tumawag ka sa akin nung gabing iyon, para akong nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataon para itama ang pagkakamali ko. Isang pagkakataon para sa wakas, ipaglaban ka." Hinawakan niya ang mga kamay ni Isa. Malamig ang mga ito. "Kaya huwag mong isipin na ginagawa ko to dahil lang sa trabaho. I'm not doing this for justice, Isa. I'm doing this for you." Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng emosyon na tinago niya ng maraming taon ay malaya nang nakikita. "I never regretted helping you, Isa. Noon pa man." Sa mga salitang yun, isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Isa. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagkaantig. Sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng pag-iisa, may isang taong nananatili sa tabi niya. Isang taong handang isugal ang lahat para sa kanya. "Dave." Ang tanging nasabi niya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Niyakap niya si David ng mahigpit. Isang yakap ng pasasalamat, isang yakap ng paghingi ng lakas. Gumaan ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. "Hindi tayo susuko," bulong ni David habang yakap siya. "Lalabanan natin to. Magkasama." Bumitaw sila sa pagkakayakap, ngunit ang mga kamay nila ay nanatiling magkahawak. Isang bagong koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Higit pa sa abogado at kliyente. Higit pa sa magkaibigan. Isang bagay na mas malalim. Sa mga sandaling iyon, ang takot ni Isa ay napalitan ng tapang. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng pag-asa. Ang tunog ay bumasag sa kanilang sandali. Napatingin sila sa laptop ni David na nasa mesa. Isang email. Lumapit si David para tingnan ito. Mula ito sa kanyang assistant na si Jenny. Subject: Urgent, Velasco Holdings. Binuksan niya ang email. Ito ay isang report mula sa isang private investigator na inupahan ni David para alamin ang background ng misteryosong nagpadala ng ebidensya. "Isa, tingnan mo to," tawag ni David.
Lumapit si Isa. Binasa nila ng sabayang report. Sir David, following your instructions, we ran a deep background check on the anonymous sender's possible connections. The digital signature of the black butterfly image is untraceable. However, the name on the offshore account, Katrina Velasco, led us to a significant finding. Velasco is not her original surname. She was born Katrina Sandoval. Her father was Ricardo Sandoval, the former owner of Sandoval Shipping Lines, which went bankrupt 15 years ago after a hostile takeover. The company that initiated the takeover was the De Villa Group, led by Damian De Villa. Nagkatinginan sina Isa at David. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit. Katrina Velasco. Hindi lang siya kerida, ang itim na paru-paro. Hindi lang ito isang simbolo. Ang ebidensya, hindi lang ito isang regalo. Ito ay isang mensahe. My God, bulong ni Isa. All this time, we were looking at the wrong enemy. Ang digmaan ay hindi lang pala sa pagitan nilang dalawa ni Miguel. May isa pang manlalaro, isang manlalaro na nasa anino, mas matalino, at may mas malalim na dahilan para sirain ang mga De Villa. At sa hindi malamang dahilan, pinili nitong tulungan sila. Ang revelasyon tungkol kay Katrina ay isang bomba na sumabog sa gitna ng digmaan. Ngunit sa halip na magbigay ng kalinawan, nagdulot ito ng mas matinding kalituhan at panganib. Kung si Katrina ay may sariling agenda laban sa mga De Villa, nangangahulugan lang ito na sila ni David ay nasa gitna ng apoy na hindi nila kontrolado. Habang sinusubukan nilang iproseso ang bagong impormasyon, ang pamilya De Villa sa pamumuno ni Damian ay naghahanda na ng kanilang pangwakas na pag-atake. Naramdaman ni Miguel De Villa na nauubusan na siya ng pasensya. Ang pag-atake sa media at ang kaso laban kay Serrano ay hindi sapat para pilitin si Isa na sumuko. Ang pagmamatigas ng kanyang asawa ay isang personal na insulto. At sa tulak ni Katrina, na patuloy na bumubulong ng lason sa kanyang tainga, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na hindi na mababawi pa. Isang umaga, nagising si Isa sa sunod-sunod na pamilyar na tunog. Pagbukas niya ng kanyang telepono, ang kanyang mundo ay gumuho. Nakalathala sa lahat ng malalaking entertainment at news websites ang isang bagong serye ng mga litrato. Ang mga ito ay hindi na malabo o kuha sa malayo. Ang mga ito ay malinaw at pribado. Isang litrato niya na nakasuot lang ng bathrobe habang umiinom ng kape sa balkonahe ng dati nilang mansyon. Ang caption, ang inosenteng asawa, naghihintay. Isa pang litrato niya na kasama ang isang pinsan niyang lalaki sa isang family gathering noon. Ang pinsan niya ay nakaakbay sa kanya habang sila'y tumatawa. Ngunit ang anggulo at ang pag-crop sa litrato ay nagmukha itong isang malisyosong yakap. Ang caption, sino ang lalaking ito? Isa pa bang sekreto, Mrs. De Villa? Ang pinakamasakit sa lahat ay isang litratong kuha sa loob mismo ng dati nilang kwarto. Siya, bagong gising, nakahiga sa kama, nakasuot ng isang simpleng nightgown, isang pribadong sandali na ninakaw, at ngayon ay ibinabalandra sa buong mundo para pagpiyestahan. Ang caption, ganito ba ang isang biktimang asawa? Ang bawat litrato ay isang sampal, isang paglapastangan, isang pagyurak sa kanyang pagkababae. Ang mga ito ay hindi litratong nagpapatunay ng pagtataksil, pero hindi yon ang layunin. Ang layunin ay ipahiya siya. Hubaran siya ng dignidad sa harap ng lahat. Nabitawan ni Isa ang kanyang cellphone na para siyang napaso. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Pakiramdam niya ay nasusuki siya. Ang kanyang katawan, ang kanyang mga pribadong sandali ay ginawang isang pampublikong sirko. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, tumawag si David. Isa, nakita mo na ba? Ang boses ni David ay puno ng galit
na hindi maitago. That bastard! He crossed the line. Dave, anong gagawin ko? Umiiyak na tanong ni Isa. Ang mga litrato, kuha yan sa loob ng bahay. Siya ang kumuha niyan. Ang realisasyon ay isa pang sampal. Ang mga pribadong sandaling akala niya ay sa kanilang dalawa lang, ay naging mga bala pala na itinago ni Miguel para gamitin laban sa kanya. Isa, calm down. This is illegal. Pwede natin siyang kasuhan ng... Bago pa matapos ni David ang sasabihin, isa pang tawag ang pumasok sa linya ni Isa. Isang numero na hindi niya kilala. Dahil sa gulat, hindi niya sinasadyang masagot ito. Hello? Isabel? Ang boses ay pamilyar. Isang boses na nagbigay sa kanya ng pag-asa noon. Si Mr. Reyes, ang matandang accountant na naging pangunahing testigo nila tungkol sa mga financial anomalies ng Orion Prime Ventures. Mr. Reyes, napatawag po kayo? Hija, ang boses ng matanda sa kabilang linya ay mababa at puno ng takot. Pasensya ka na. Hindi ko na kayang tumuloy. Hindi ko na kayang tumestigo. Po? Ano po ang ibig niyong sabihin? May mga lalaking dumalaw sa bahay ko kaninang umaga. Hindi sila nagpakilala. Pero malinaw ang mensahe nila. Nanginginig ang boses ng matanda. Pinakitaan nila ako ng mga litrato ng mga apo ko na naglalaro sa parke. Sinabi nila, kung hindi ako mananahimik, baka raw may aksidenteng mangyari sa kanila. Patawarin mo ako, Hija. Mahal ko ang pamilya ko. Hindi ko kayang isugal ang buhay nila. Nabitawan ni Isa ang telepono. Ito na. Ang huling haligi na kinakapitan niya ay gumuho na rin. Ang kanilang pinakamalakas na ebidensya laban sa pandarayan ni Miguel, ang testimonya ng isang eyewitness, ay nawala na. Ang kredibilidad niya sa publiko ay dinurog na ng mga pribadong litrato. Ang kanyang abogado ay nahaharap sa disbarment. Wala nang natira. Lahat ay nawala. Lahat ay nawala. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa mga sandaling iyon, ang galit at determinasyon na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho, na parang isang kandilang hinipan ng isang malakas na hangin. Ang natira na lang ay isang nakabibinging kawalan ng pag-asa. Muli, ang telepono niya ay tumunog. Sa pagkakataong ito, ang pangalan ni Miguel de Villa ang lumabas sa screen. Nakatitig lang siya dito, ang puso niya'y kumakabog sa takot at galit. Pagkatapos ng ilang sandali, sinagot niya ito. Ano? Masaya ka na ba? Ang boses ni Isa ay walang emosyon. Pagod na pagod na. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang puno ng kayabangan at tagumpay. Si Isabel, sinabi ko naman sa'yo, hindi mo ako kaya. Sabi ni Miguel. This is my world. My rules. Akala mo ba talaga may laban ka sa akin? Hindi sumagot si Isa. I'm going to give you one last chance, patuloy ni Miguel. A way out. Para matapos na ang kahihiyan mo. Drop the case. Bumalik ka dito sa mansyon. Humingi ka ng tawad sa akin sa harap ng pamilya ko. At baka sakaling patawarin kita at hayaan kang manatiling Mrs. De Villa. Ang alok ay isang insulto, isang tanikalang ginto, isang habambuhay na sentensya sa ginintuang hawla. In your dreams, Miguel, ang tanging naisagot ni Isa bago niya ibaba ang tawag. Ngunit ang tapang na yon ay panandalian lang. Pagkababa ng telepono, napaupo siya sa sahig, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Umiyak siya. Umiyak siya para sa nawala niyang dignidad, para sa nasira niyang pangalan, para sa takot na nararamdaman niya, at para sa katotohanang baka nga tama si Miguel, baka nga wala siyang laban. Dumating si David, ang muka ay nag-aalala. Nakita niya si Isa sa sahig, umiiyak ng walang tunog, isang larawan ng isang taong tuluyan ng sumuko. Lumuhod siya sa tabi nito,
Hindi alam ang sasabihin. Paano mo bibigyan ng pag-asa ang isang taong pakiramdam ay nasa pinakadulo na ng bangin? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang tumunog ang telepono ni Aiza na nasa sahig. Nag-vibrate ito ng nag-vibrate. Hindi na ito pinansin ni Aiza, ngunit napansin ni David. Isang unregistered number, ang parehong unregistered number na tumawag na dati. Dahil sa isang kutob, kinuha niya ang telepono. Pinindot niya ang answer at inilagay sa speaker mode. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses ng lalaki ang nagsalita. Isang boses na magaspang, tila sanay sa anino. Si Mrs. Isabel Reyes ba to? Sino to? Si David ang sumagot. Hindi na mahalaga kung sino ako. Sabi ng boses, sabihin niyo sa kanya. Alam ko ang ginawa ng mga Devilla sa testigo ninyo. Alam ko rin kung paano nila sinisira ang pangalan niya. Isang pag-asa ang biglang sumibol sa dibdib ni David. Anong alam mo? Alam ko rin ang totoo, sabi ng boses. Ang totoo tungkol kay Katrina Velasco at ang totoo tungkol sa pagkamatay ng ama niya. Hindi iyon suicide. Natigilan sina David at Isa. Ang pag-iyak ni Isa ay huminto. Napatingin siya sa telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. May mga bagay na hindi nabibili ng pera ng mga Devilla. Patuloy ng lalaki. At may mga taong hindi nakakalimot. Kung gusto niyong malaman ang katotohanan na siyang magpapabagsak sa kanila, makipagkita kayo sa akin. Nagbigay ang lalaki ng isang lugar at isang oras, isang abandonadong warehouse sa may pier, hating gabi. Pumunta kayong mag-isa at wag na wag kayong magsasama ng pulis, sabi ng lalaki, bago nito ibaba ang tawag. Naiwan sina Isa at David sa isang katahimikang mas mabigat pa kaysa dati. Ang tawag na iyon, isang patibong ba o isang himala? Isang daan palabas sa kadiliman o isang huling hakbang patungo sa kapahamakan? Ang katahimikan sa loob ng apartment ay halos pwedeng hiwain. Ang misteryosong tawag ay nag-iwan kina Isa at David ng isang mabigat na desisyon. Ang alok ng estranghero ay parang isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang liwanag na yon ay nagmumula sa isang lugar na mapanganib at hindi sigurado. It's a trap, Isa, agad na sabi ni David. Ang kanyang instincts bilang abogado ay sumisigaw ng panganib. This is too convenient. Paano kung tauhan ito ng mga Devilla? Isang paraan para tuluyan ka ng patahimikin. O paano kung totoo? Balik tanong ni Isa. Ang pag-iyak niya kanina ay napalitan na ng isang bagong kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng desperadong pag-asa. Dave, narinig mo siya. Hindi iyon suicide. Paano kung may alam siya na pwedeng magbago ng lahat? Anong pagpipilian pa ba ang meron tayo? Wala. Iyon ang masakit na katotohanan. Nasa pader na sila. Wala na silang ibang daan, kundi ang suungin ng panganib na nasa kanilang harapan. Kung pupunta ka, sasama ako, mariing sabi ni David. Hindi kita hahayaang pumunta doon mag-isa. Hating gabi, ang hangin sa pier ay malamig at may dalang amoy ng alat at kalawang. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan at sa mga ilaw ng barko sa di kalayuan. Ang abandonadong warehouse ay parang isang dambuhalang kalansay sa gitna ng kadiliman. Magkahawak kamay na pumasok sina Isa at David sa loob ng warehouse. Ang lugar ay amoy alikabok at pagkabulok. Ang mga sinag ng buwan na tumatago sa mga butas sa bubong ang nagsisilbing ilaw nila. Sa gitna ng warehouse, isang figura ng lalaki ang nakatayo, nakatalikod sa kanila. Matangkad ito at balingkinitan, nakasuot ng isang simpleng jacket at baseball cap na nagtatago sa mukha nito. Dumating kayo, sabi ng lalaki. Ang boses ay ang parehong magaspang na boses na narinig nila sa telepono. Hindi ito lumingon. Sino ka? Tanong ni David. Inilagay si Isa sa likuran niya, handang protektahan ito.
Ang pangalan ko ay Mang Jun, sabi ng lalaki. Isa akong dating katiwala sa pamilya Sandoval. Dahan-dahan itong humarap. Ang mukha nito ay kulubot na, tinandaan ng panahon at ng mga pasanin. Ang kanyang mga mata ay malungkot, ngunit may bahid ng katapatan. Kilala ko si Katrina mula pa noong bata siya. Mahal na mahal niya ang kanyang ama, si Don Ricardo. Panimula ni Mang Jun. Mabuting tao si Don Ricardo. Masyadong mabuti para sa mundo ng negosyo. Nagtiwala siya sa maling tao. Inilabas ni Mang Jun ang isang lumang, itim na diary mula sa kanyang jacket. Medyo kupas na ito at may mga punit sa gilid. Diary ito ni Don Ricardo, sabi niya. Ibinilin niya ito sa akin bago siya nagpakamatay. Sinabi niya, kung may mangyari sa kanya, itago ko raw ito at ibigay lang sa taong karapat-dapat pagkatiwalaan. Inabot niya ang diary kay Isa. Nanginginig ang mga kamay ni Isa habang tinatanggap ito. Ano po ang laman nito? Tanong ni Isa. Ang katotohanan, sagot ni Mang Jun. Nakasulat diyan kung paano siya nilinlang ni Damian de Villa. Pinapirma siya sa mga dokumentong akala niya ay para sa isang partnership, pero isa palang hostile takeover. Nakasulat din diyan ang mga pagbabanta na natanggap niya. At ang pinakaimportante sa lahat, huminto si Mang Jun at tiningnan sila ng diretso sa mata. Ang gabi bago siya namatay, may 2 lalaking dumalaw sa kanya sa opisina. Ang mga gwardiya sa building ay pinauwi ng maaga. Ang CCTV biglang nasira. Nakita ko sila. Kilala ko ang isa sa kanila. Isa siyang kilalang fixer na laging ginagamit ng mga De Villa para sa kanilang mga maruruming trabaho. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Isa. Are you saying that he was murdered? Tumango si Mang Jun. Walang duda. Pero pinalabas nilang suicide. Walang naglakas loob na mag-imbestiga. Masyadong makapangyarihan ang mga De Villa. Itinago ko ang diary na to sa loob ng 15 taon. Naghihintay ng tamang panahon. Nang makita ko sa balita kung paano kanila sinisira. Mrs. Reyes, nakita ko sa iyo ang parehong kawalan ng katarungan na sinapit ng amo ko. At si Katrina, alam kong ginagamit niya ang sarili niyang paraan para maghiganti, pero mali. Ang galit ay bumubulag sa kanya. Ang kailangan dito ay hindi paghihiganti. Ang kailangan dito ay hustisya. Binuksan ni Isa ang diary. Sa loob, ang sulat kamay ni Don Ricardo Sandoval ay nagkwekwento ng kanyang pagtataksil, takot at desperasyon. May mga pangalan, may mga petsa, may mga detalye ng mga bank transfer. Ito na ang armas na kailangan nila. Isang armas na hindi lang kayang magpabagsak kay Miguel, kundi sa buong imperyo ng mga De Villa. Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong ni David, puno ng pagtataka. Mapapahamak po kayo. Utang ko ito sa aking amo, sabi ni Mang Jun. At para na rin sa kapatawaran ng sarili ko, dahil nanahimik ako ng matagal na panahon. Gamitin niyo yan. Iyan ang huling alasan ninyo. Pagkasabi nito, tumalikod si Mang Jun at nagsimulang maglakad palayo, papalubog sa dilim ng warehouse hanggang sa tuluyan na siyang maglaho. Naiwan sina Isa at David, hawak ang isang diary na pwedeng maging susi sa kanilang tagumpay o mitya ng kanilang buhay. Ang sumunod na 2 araw ay ginugol ni na Isa at David sa kanilang war room, ang apartment ni Isa. Hindi na sila natulog. Gamit ang diary bilang kanilang Biblia, pinagtagpi-tagpi nila ang lahat ng ebidensya. Ang corporate fraud ni Miguel sa Orion Prime Ventures, ang pagpatay kay Ricardo Sandoval na inutos ni Damian, at ang plano ng paghihiganti ni Katrina. Ito na ang pagkakataon natin, sabi ni David. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit nag-aalab. Hindi na natin kailangan ng eyewitness para sa kaso ni Miguel. The diary, combined with the bank records, is enough to start a full-blown investigation. At ang testimonya ni Mang Jun tungkol sa pagpatay,
pwedeng magpabagsak kay Damian. Tumayo si Isa, huminga siya ng malalim. Ang babaeng umiiyak at sumusuko 2 araw na ang nakalipas ay wala na. Ang babaeng nakatayo ngayon ay isang general na naghahanda para sa kanyang huling laban. Hindi tayo pupunta sa pulis, sabi ni Isa. Ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Nagtaka si David. Anong plano mo? Tumingin si Isa sa bintana, sa gusali ng De Villa Group na nangingibabaw sa skyline ng Makati. Sila ang nagsimula ng dumi sa publiko, sabi niya. Tatapusin natin ito sa harap ng kanilang kaharian. Haharapin natin sila hindi sa korte ng batas, kundi sa korte ng kanilang mga kasosyo, sa loob mismo ng kanilang boardroom. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang sekretarya ng De Villa Group. This is Isabel Reyes de Villa, sabi niya. Ang kanyang boss ay nagbabalik na sa dati niyang kumpiyansa. I would like to request an emergency meeting with the board of directors. I have some urgent matters to discuss regarding the company's integrity and the fitness of its current leadership. Yes, I'll hold. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ang telepono at tumingin kay David. The meeting is set. Tomorrow, 10 am. Ito na ang kanilang huling sugal. Isang todo o nada na pag-atake sa puso mismo ng imperyo ng kaaway. Ang boardroom ng De Villa Group of Companies ay nasa pinakatuktok na palapag ng kanilang gusali. Ang mga dingding na gawa sa salamin ay nagbibigay ng 360-degree view ng buong Makati, isang simbolo ng kapangyarihan at dominasyon. Sa gitna nito ay isang mahabang mesa na gawa sa mahogany na papalibutan ng mga silyang katad. Dito nagaganap ang mga desisyong nagpapagalaw ng bilyon-bilyong piso. Nang araw na yon, ang hangin sa loob ng boardroom ay mabigat. Lahat ng miyembro ng board ay naroroon, mga makapangyarihang lalaki at babae na ang mga mukha ay seryoso at nagtatanong. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Damian de Villa, ang hari sa kanyang trono. Ang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Sa kanyang kanan ay si Miguel. Ang mukha ay puno ng pagkayamot at pagmamataas. Sa tabi ni Miguel, nakaupo si Katrina Velasco bilang kanyang sekretarya, handang kumuha ng minutes ng meeting. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto, pinapanood ang bawat galaw. Pumasok sina Isabel Reyes at Attorney David Serrano. Si Isa ay nakasuot ng isang simpleng itim na business dress. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang paglakad ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Wala na ang anino ng takot sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si David ay naglalakad ng may awtoridad, dala-dala ang isang leather briefcase. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang ilan ay may pagtataka, ang ilan ay may pagkutya. Mrs. Reyes, sabi ni Damian de Villa, ang boses ay malamig. You requested this meeting. The board is busy. We hope this is not a waste of our time. I assure you, Mr. Chairman, it won't be. Sagot ni Isa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Umupo sila sa bakanteng upuan sa kabilang dulo ng mesa, direktang kaharap ng mag-amang de Villa. Ang entablado ay nakahanda na. I called this meeting to discuss a matter of grave importance, panimula ni Isa. It concerns the integrity of this company and the criminal activities being conducted under its name, spearheaded by its own Vice President, Mr. Miguel de Villa. Isang bulungan ang umikot sa silid. Si Miguel ay tumawa ng mapakla. This is ridiculous. Dad, I told you this is a waste of time. Ito ay gawa-gawa lang ng isang desperadong asawa na humahabol sa pera. Pera ba ka mo, Miguel? Tanong ni Isa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay lumingon siya sa board. Then let's talk about money. Let's talk about a subsidiary called Orion Prime Ventures. Ang pangalan ay nagdulot ng pagkunot-noo sa ilang miyembro. Si Miguel ay bahagyang natigilan. Si David ay tumayo at binuksan ang kanyang briefcase. Inilabas niya ang mga dokumento at ipinamahagi sa bawat miyembro ng board. Nasa harapan ninyo, sabi ni David,
ang mga financial records ng Orion Prime Ventures, isang shell corporation na ginagamit ni Mr. Antonio Miguel de Villa para maglabas ng milyon-milyong piso mula sa kaba ng De Villa Group sa pamamagitan ng mga peking investment at acquisition deals. Itinuro ni David ang mga naka-highlight na numero. Bawat transaksyon ay may pirma ni Mr. De Villa at ang pera ay napupunta sa mga offshore accounts na hindi konektado sa kumpanya. This is absurd! These documents could be fake! Sigaw ni Miguel tumatayo. Are they? Tanong ni Isa. Then perhaps you can explain this. Ipinakita ni David sa malaking screen sa harap ang isang kopya ng bank statement mula sa Cayman Islands. Ang bank statement na ipinadala ng itim na paru-paro. Nakasaad doon ang isang malaking transfer mula sa Orion Prime Ventures patungo sa isang personal account. At kaninong account ito napunta? Tanong ni Aiza, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig. Kay Katrina. Si Katrina, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat. Hindi niya inaasahan ito. Ang pera ay napunta sa personal account ni Miss Katrina Velasco. Anunsyo ni Isa. Lahat ng mata ay napunta kay Katrina. Si Miguel ay napatingin sa kanyang sekretarya. Ang muka ay puno ng kalituhan. Katrina, what is this? Anong kinalaman mo dito? Huwag kang maniwala sa kanya, Sir Miguel. Mabilis na sagot ni Katrina. Gawa-gawa lang niya yan. Para sirain ako. Para sirain tayo. Talaga ba, Miss Velasco? Sabi ni Isa. O dapat ba kitang tawaging Miss Katrina Sandoval? Kung ang revelasyon kanina ay isang bomba, ang mga salitang ito ay isang lindol. Ang mukha ni Damian de Villa ay biglang namutla. Ang pangalang Sandoval ay isang multo mula sa nakaraan na akala niya ay matagal nang nakalibing. Si Katrina ay napanganga. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Anak ka ni Ricardo Sandoval, patuloy ni Isa. Ang lalaking nilinlang at pinabagsak ng De Villa Group, 15 taon na ang nakakaraan. Shut her up! Sigaw ni Damian. Tumatayo na rin. This is slander! Security! It's too late, Damian! Sabi ni Isa, tinawag ang chairman sa kanyang unang pangalan. Inilabas niya ang diary ni Ricardo Sandoval at ipinatong sa mesa. Ang katotohanan ay narito. Nakasulat sa sariling kamay ng taong ipinapatay mo. Lies! All lies! Ngunit ang mga miyembro ng board ay hindi na nakikinig sa kanya. Binabasa nila ang mga dokumento. Nakikita nila ang katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Katrina. Ngunit sa halip na matakot, isang nakakakilabot na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Ha! Ha 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 ha! Tawa niya, isang tawang puno ng galit at sakit. Yes, it's true. Anak ako ni Ricardo Sandoval. At oo, niloloko ko kayong lahat. Tumingin siya kay Miguel na parang isang basahan. At ikaw, Miguel, isa kang tanga. Isang mayabang na tanga na madaling paikutin. Akala mo mahal kita. Ginagamit lang kita. Bawat pirma mo sa mga dokumentong yon ay isang hakbang para bawiin ang lahat ng kinuha ninyo sa amin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Damian, ang mga matay nag-aapoy. At ikaw, pinatay mo ang tatay ko. Akala mo makakalimutan ko yon. Sinira ninyo ang pamilya ko, kaya sisirain ko rin kayo. Inilabas niya ang isang USB flash drive at isinaksak sa sistema ng projector. Sa screen, lumabas ang mga ebidensya ng kanyang sariling mga transaksyon, mga bank records na nagpapakita kung paano niya inilipat ang lahat ng pera mula sa Orion Prime Ventures patungo sa kanyang mga accounts. It's all gone, sabi niya. Ang boses ay puno ng tagumpay. Ang pera ni Miguel, ang pera ng Orion, wala na, inubos ko na. At ngayon, lahat kayo ay babagsak. Si Miguel ay napasandal sa kanyang upuan, hindi makapaniwala. Naging isang kasangkapan lang siya sa paghihiganti ni Katrina. Isang tangang sunod-sunuran. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Damian de Villa.
Ang kanyang muka ay kalmado na ulit. Isang nakakatakot na kalma. Tiningnan niya ang mga miyembro ng board. "This company has been a victim of a sophisticated fraud," sabi niya. Ang boses ay puno ng awtoridad. Isang fraud na isinagawa ng isang mapaghiganting empleyado at ng aking sariling anak na naging pabaya at nagpadala sa tukso. Napatingin si Miguel sa kanyang ama. Ang mga matay ng lalaki sa takot. Alam na niya ang susunod na mangyayari. Para protektahan ang integridad ng De Villa Group, patuloy ni Damian, ako bilang chairman ay nagre-rekomenda na tanggalin si Mr. Miguel De Villa sa lahat ng kanyang posisyon sa kumpanya. At ipinapangako ko na makikipagtulungan kami sa mga awtoridad para sa isang buong imbestigasyon laban sa kanya. At kay Miss Velasco, isang sakripisyo, isang paraan para iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang imperyo. Handa niyang isakripisyo ang sarili niyang anak. "Dad, no," bulong ni Miguel. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang mga miyembro ng board, para iligtas ang kanilang mga sarili, ay mabilis na nag-second demotion. Tapos na ang laban. Si Isa ay tahimik na nanood. Nakita niya ang pagbagsak ng lalaking sumira sa kanya. Ngunit wala siyang naramdamang saya. Tanging isang pakiramdam ng kaluwagan at awa. Bago pa man matapos ang meeting, bumukas ang pinto at pumasok ang mga awtoridad kasama si Mang Jun. Ang huling alas ay inilabas na. Ang 4 na sulok ng interrogation room ay tila mas maliit kaysa sa dati niyang walk-in closet. Ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso ay isang bagay na sa mga pelikula lang niya nakikita. Ngayon, ito na ang kanyang realidad. Si Macy Miguel de Villa, ang prinsipe ng Makati, ang tagapagmana ng isang imperyo, ay isa na ngayong suspek, isang kriminal. Ilang oras na siyang nakaupo doon, ngunit pakiramdam niya ay isang buong buhay na ang lumipas. Ang mga pangyayari sa boardroom ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ang pagtataksil ni Katrina, ang pagbagsak ng kanyang mundo, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga salita ng kanyang ama. Ipinapangako ko na makikipagtulungan kami sa mga awtoridad para sa isang buong imbestigasyon laban sa kanya. Itinakwil siya. Itinapon na parang isang basahan para iligtas ang pangalan ng pamilya. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang posisyon, ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, at ang respeto ng sarili niyang ama. Bumukas ang pinto. Isang pulis ang pumasok. "May bisita ka." Pumasok si Isabel. Hindi na siya si Mrs. De Villa. Hindi na rin siya ang babaeng umiiyak na nakita niya sa isip niya. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay kalmado, matatag at malaya. Tiningnan siya ni Miguel. Ang galit na naramdaman niya dati ay wala na. Ang kayabangan ay natunaw na. Ang natira na lang ay isang malalim na hukay ng kawalan. "Bakit ka nandito?" tanong niya. Ang boses ay paos. "Para pagtawanan ako, para makita kung gaano ako kabagsak." Umiling si Isa. "Hindi." Lumapit ito at umupo sa silyang nasa tapat niya, sa kabilang panig ng mesang bakal. "Nandito ako para sa isang bagay na matagal mo nang ipinagkait sa akin, Miguel," sabi ni Isa. Ang pagsasara. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. "Pagsasara? Nanalo ka na, Isa. Dinurog mo ako. Ano pang pagsasara ang kailangan mo?" "Hindi ito tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo," sabi ni Isa. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng galit, kundi isang bagay na mas mahirap tanggapin para kay Miguel. Awa. "Ito ay tungkol sa pag-unawa. Gusto kong malaman. Bakit? Bakit? Bakit mo ginawa ang lahat ng yon? Ang mga kasinungalingan, ang mga pananakit, ang sampal. Bakit, Miguel? Hindi ba't minahal mo naman ako noon?" Sa tanong na yon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Miguel.
Ang huling pader na nagpoprotekta sa kanyang ego ay gumuho. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakaposas. Naalala niya noong una niyang makilala si Isa. Isang matalino at masayahing babae na puno ng pangarap. Minahal niya ito. O akala niya, minahal niya ito. Oo, sagot niya. Ang boses ay halos isang bulong. Minahal kita. Pero hindi ko alam kung paano magmahal ng tama. Pinalaki ako ng ama ko sa isang mundo kung saan ang lahat ay negosyo. Ang lahat ay tungkol sa kapangyarihan, sa pananalo. Patuloy niya, ang pag-ibig, ang emosyon. Kahinaan yan para sa kanya. Kaya't itinago ko. Noong una, masaya tayo. Pero habang tumatagal, habang lumalaki ang pressure sa akin sa kumpanya, nagsimula akong maging katulad niya. Nakita ko sa iyo ang lahat ng bagay na wala ako. Kabutihan, talino, kalayaan. At sa halip na yakapin yon, natakot ako. Kaya sinubukan kitang kontrolin. Sinubukan kitang gawing isang bagay na pag-aari ko lang. Isang tropeo. Dahil yun lang ang alam kong paraan para hindi ka mawala. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagsasabi si Miguel ng totoo. Isang masakit na katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Ang sampal na yon. Napalunok siya. Walang araw na hindi ko pinagsisihan yon. Sa sandaling dumapo ang kamay ko sa mukha mo, alam kong tapos na. Sinira ko ang nag-iisang totoong bagay na meron ako. Tumingin siya kay Isa. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang mga luha ng isang talunang hari. Patawarin mo ako, Isa. Alam kong huli na. Alam kong wala ng halaga. Pero, patawad. Tinitigan siya ni Isa ng matagal. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang halimaw na kinatakutan niya. Isa na lang siyang taong naligaw. Isang taong nawasak ng sarili niyang kayabangan at ng isang kulturang walang puwang para sa puso. Ang pagpapatawad, Miguel, ay isang mahabang proseso, mahinang sabi ni Isa. Mapapatawad kita, balang araw, para sa sarili kong kapayapaan. Pero ang taong pinakakailangan mong hingan ng tawad ay ang sarili mo. Tumayo na si Isa. Sana, habang nandito ka, matutunan mong patawarin ang sarili mo at sana maging simula ito ng iyong pagbabago. Pagkasabi nito, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Isa, sandali! Tawag ni Miguel. Lumingon ito. Si Serrano, sabi ni Miguel. Mahal ka niya. Huwag mo na siyang pakawalan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Isa. Isang tunay na ngiti. Alam ko. At tuluyan na siyang lumabas ng silid. Iniwan si Miguel de Villa sa kanyang katahimikan, kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan at ang isang maliit, napakaliit na binhi ng pag-asa para sa hinaharap. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo ng pamilya de Villa ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng mga bagong headline, ng mga bagong kwento. Ang hustisya ay umusad sa sarili nitong mabagal ngunit tiyak na paraan. Si Miguel de Villa ay napatunayang nagkasala sa kasong corporate fraud at sinentensyahan ng ilang taong pagkakakulong. Si Katrina Velasco, dahil sa kanyang pag-amin at pakikipagtulungan sa mga awtoridad, ay nakakuha ng mas magaan na sentensya. Si Damian de Villa naman, bagamat hindi direktang nakonekta sa krimen, ay napilitang bumaba sa kanyang posisyon bilang chairman dahil sa kahihiyan at pagkawala ng tiwala ng mga investors. Ang imperyong itinayo niya sa panlilinlang ay nagsimula ng gumuho. Ngunit ang kwentong ito ay hindi na tungkol sa kanila. Ang kwentong ito ay tungkol kay Isabel Reyes. Nakatayo siya sa entablado ng isang maliit na function hall. Sa likod niya ay isang malaking banner na may mga salitang, Pagsibol, a new beginning for women. Ang Pagsibol ay isang foundation, isang pundasyong itinayo ni Isa
gamit ang perang nakuha niya mula sa kanyang annulment settlement, isang settlement na ibinigay sa kanya hindi dahil sa awa, kundi dahil sa karapatan. Ang pundasyon ay naglalayong tulungan ang mga kababaihang biktima ng domestic abuse, bigyan sila ng legal na tulong, psychological counseling, at tirahan. Ang babaeng nakatayo sa entablado ngayon ay malayong malayo na sa babaeng nakilala natin sa simula ng kwento. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa kinang ng mga chandelier, kundi dahil sa liwanag ng isang layunin. Ang bawat pagtatapos ay isang pagkakataon para sa isang bagong simula, sabi ni Isa sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng init at sinseridad. Marami sa atin ang nakaranas ng kadiliman. Marami sa atin ang naramdamang wala ng pag-asa. Ngunit ang karanasan ko ang nagturo sa akin na ang pinakamalakas na binhi ay tumutubo mula sa pinakamatigas na lupa. Ang pagsibol ay hindi lang isang pundasyon, isa itong komunidad, isang patunay na hindi tayo nag-iisa. Sa audience, tahimik na nanonood si David Serrano, hindi na bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan. Isang taong hindi kailanman umalis sa tabi niya. Ang kasong isinampal laban sa kanya ay matagal nang na-dismiss dahil sa kawalan ng ebidensya. Ngayon, ang kanyang nangiti ay puno ng paghanga at orgulyo para sa babaeng nasa entablado. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilapitan siya ng mga taong gusto siyang batiin. Mga babaeng may hawak na sanggol, mga abogadong nag-volunteer ng kanilang serbisyo, mga simpleng taong naantig sa kanyang kwento. Habang abala siya, may isang delivery man na lumapit at nag-abot sa kanya ng isang maliit na package. Para po kay Ma'am Isabel Reyes. Nagtataka, kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, isang pamilyar na bagay ang nakabalot sa tissue paper, isang luma niyang kwaderno mula pa noong college. Ang kwaderno kung saan niya isinulat ang lahat ng kanyang mga pangarap. Ang maging isang matagumpay na financial analyst, ang maglakbay sa buong mundo, ang magtayo ng sarili niyang maliit na coffee shop. Sa ibabaw ng kwaderno, may isang maliit na note. Huwag mo nang kalimutan ulit kung sino ka talaga. See you where we used to dream. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Isa. Alam na niya kung saan iyon. Ang lugar ay isang maliit na parke sa loob ng kanilang dating unibersidad. Isang tahimik na lugar na may malaking puno ng akasya sa gitna. Dito sila madalas tumambay noon ni David, nag-aaral, nangangarap. Nakaupo si David sa isang bench sa ilalim ng puno, nakatingin sa malayo. Lumapit si Isa at umupo sa tabi niya. Dala-dala ang kwaderno. I can't believe tinago mo pa to, sabi ni Isa, habang binubuklat ang mga pahina. Of course, sagot ni David. That notebook is a reminder of the brilliant woman I always knew you were. Katahimikan. Isang komportableng katahimikan. Nabasa ko sa balita, sabi ni Isa, na si Miguel nagsimula raw magturo ng basic finance sa mga kapwa niya bilanggo. Tumango si Dave. People can change, I guess. Or at least, they can try. Tumingin si Isa sa palubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbibigay ng isang mainit na sinag sa kanilang mga mukha. Natatakot ako, Dave, pag-amin niya. Saan? Dito, sabi niya. Itinuro ang kanyang puso. Sa bagong simula, paano kung masaktan lang ulit ako? Tumingin sa kanya si David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pagmamahal na hindi na niya kailangang itago. Ang mga sugat, Isa, nagiging peklat. Hindi sila nawawala, pero sila ang nagpapaalala sa atin kung gaano tayo katatag. Sabi niya, hindi ko maipapangakong hindi ka na ulit masasaktan. Ganun ang buhay. Pero maipapangako ko ito. Hinawakan niya ang kamay ni Isa. Hindi ka na mag-iisa. Tumingin si Isa sa mga mata ni David at doon nakita niya ang kanyang tahanan. Isang tahanang hindi gawa sa bato, kundi sa tiwala, respeto
at isang pag-ibig na tahimik na naghintay. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata? Tanong ni David. Ang ngiti ay nasa kanyang mga mata. Hindi sumagot si Isa. Sa halip, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni David. Habang magkasama nilang pinapanood ang paglubog ng araw, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanila. Ang kwento nila ay hindi nagtatapos dito. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa pagtatapos ng ang sampal na gumising sa lahat, hindi lang hustisya ang muling nakuha ni Isabel Reyes, kundi ang sarili niyang pagkatao. Isang dangal na matagal na tinapakan ng takot, pananakit at katahimikan. Maaaring matagal dumating ang katotohanan, ngunit kapag ito'y tuluyang lumantad, walang kasinungalingan ang kayang manatili. Ang mga gumawa ng kasamaan ay hindi makatatakas magpakailanman, at ang mga nagtiis ng tahimik ay may araw ring tatayo ng buong tapang. Ang kwento ni Isabel ay paalala na ang lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa yaman o apelyido ng kanyang asawa, kundi sa kakayahan niyang pumili ng sarili at ipaglaban ang tama. Sa pagtatatag niya ng isang pundasyon para sa mga biktima ng pang-aabuso, ang kanyang sugat ay naging pag-asa para sa iba. Sa nakikinig ngayon, kamusta ka? May mga laban ka rin bang tahimik na dinadala? Ano ang masasabi mo sa desisyon ni Isabel? Tama ba ang kanyang ginawa? Ibahagi mo ang iyong saloobin, dahil ang kwentong ito ay hindi lang sa kanya. Maaaring ito rin ay tungkol sa iyo.